Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-agri. Yan. Update lang ako sa ating alagang itik, no. Ito yung itik natin ngayon ay ika 1 week na, no. Yan, isang linggo na sila ngayon mula nung kinuha natin, no. Yan, malalaki na sila. Yan, napansin nyo. Yan. Ito pala mga ka-agri, ulitin ko, ito yung 350 na itik, no, na babae. Yan, ito yon. Medyo malaki-laki na sila, no. In-update ko lang kayo mga ka-agri. Ito yung subaybayan natin tong mga itik natin, no. Ang namatay na pala dito sa akin mga ka-agri na itik ay meron na tayong napatay na 6 na piraso, no, yung mga mahihina, no, yung mga maliliit. Yan. At saka yung minsan yung mga naiipit, no, yung natatabunan nila. Yan. Pero ngayon mga ka-agri ang lalaki na nila, no. Yan, siguro mga ilang linggo mga ka-agri makita na talaga natin yung nila, yung improvement nila, no. Yan. Pero ngayon mga ka-agri, nung dumating yan dito, parang kunti lang sila tignan, pero ngayon mapansin natin na parang halos sinakop na yung parang kalahati ng kulungan, no. Yan. Ito mga ka-agri, darating yung mga isang linggo pa siguro. Dyan sa likod na yan, dyan yung nilagayan ko ng luna, no, trapal, ay magdudugtong tayo dyan mga ka-agri, no. Mga isa't kalahating ganito kalaki mga ka-agri yung idudugtong natin, no. Para siguro yung gano'n na yung mga ka-agri hanggang pag itlog na nila yon ay kaya na siguro yun. Pero depende pa rin sa laki mga ka-agri, no. Paalala pa lang mga ka-agri, yung ganito sa pag-iitik, hindi po ako expert, no. Kumukuha lang din ako ng mga idea sa mga nag-iitikan dito at saka nanonood ng mga YouTube about sa itik, no. Yan. Ang ginamit ko mga ka-agri na painuman dito sa akin ay yung lagayan ng mineral, yung malaki, no, 4 gallon ata yan, no. Napansin nyo mga ka-agri, nilagyan ko lang ng palanggana na maliit, no, sa ilalim, at saka nilagyan ko ng paso, at saka doon ko nilagay yung yung lagayan ng mineral water, no. Tinaob ko lang siya, no. Kailangan mga ka-agri, yung mga ganyang painuman ay kailangan yung container nyo ay hindi butas, no. Yan, pansinin nyo mga ka-agri, uminom naman sila. Ang kagandahan kasi yan mga ka-agri, ako lang nakadiscover nito, no. Ang kagandahan kasi yan mga ka-agri, hindi makapasok yung ulo nila, no. Yung lang nila, yung tuka lang nila yung makapasok dun sa loob, no. Humanap kayo ng paso mga ka-agri na hindi gaanong kalakihan, di rin gaanong kaliitan. Sukatin nyo mga ka-agri at humanap din kayo ng palanggana na maliit na na swak doon sa paso na nilagay nyo, no. At saka sukatin nyo rin yung galon, no, yung lagay ng mineral na hindi siya mahuhulog, no. Yan lang simple kong painuman ng tubig, painuman sa mga ating mga alagang itik mga ka-agri, no. Kasi dati gumamit ako ng waterer, yung maliit lang, no, tulad ng ganon. Every 2 hours mga ka-agri, pupunta ako dito kasi nauubos nila yon, no. 4 na waterer, no, 4 na waterer, nauubos nila agad yon, no, tagi 1 galon. Pero yan, yung mula nung natin mga ka-agri, bali 4 na galon ang laman yan sa isang container, no. Meron tayong 8 galon yan, pero hindi nila mauubos yan mga ka-agri. Sa edad nito na to, sakto lang mga ka-agri na pagising ko pag umaga ay nauubos nila yan, no. Pero siguro mga ka-agri, pagdating ng mga 1 linggo pa, dadagdagan natin yan ng 1 piraso, no, para habang palaki ng palaki sila, palakas ng palakas sila uminom ng tubig, no. Yan. At saka yung pakainan ko mga ka-agri, yun pa rin 2, no. Pero hinangir ko na mga ka-agri para hindi maluan ng risal, no. Yan, siguro mula doon sa ilalim mga 3 inches, no, kaya nilang abutin yan. Yan. Tapos advisable na rin advice ko lang din mga ka-agri, kung gusto nyo babaan nyo yung isa dahil may mga maliliit tayong itik na hindi makakaabot dyan sa mga matataas, no. Basta adjust nyo lang ka-agri, mapansin nyo na hindi makaabot yung itik natin, yung mga ducklings natin, ay baba natin konti. Obserbaran lang tayo, no. Obserbaran lang natin. At saka naglagay ako ng isang hinati ko na gulong, no, gulong ng sasakyan. Yan. Kasi mga ka-agri, pag minsan hindi natin maiwasan na
pag umalis tayo, pagbalik natin naubusan sila ng pagkain. Tapos paglagay natin mga ka-agri, pag kunti lang yung pakainan ay mag-uumpukan sila dyan, no? Yung iba hindi makakakain. Pero ngayon busog sila, yan may natira. Yan may natira, doon konti. Lagyan naman natin yan mamaya, no? Ito mga ka-agri sa 350 na babae, no? At saka 50 na lalaki doon sa kabila nung nilagay natin doon sa hanging na tinalagayan, no? Yung mga lalaki ay ito sa isang linggo kumain na sila ng 2 sakong feeds, no? Ang lalakas nilang kumain. Pero plano ko nito mga ka-agri, this week or next week haluan ko na to ng corn grits, no? Yung mga giniling na mais, no? Para makatipid tayo. Ayan. Ayan, paalala ko ulit mga ka-agri, yung pag-alaga ko ng itik ay hindi po ako expert. Ito yung mga sinasabi ko base lang sa aking experience at saka base lang din sa aking mga natutunan sa panunood at sa pagtatanong dito sa nag-iitikan dito sa aming kapitbahay, no? Ang lahi pala ng aking itik na inaalagaan ngayon, ito yung halo to mga ka-agri, may itik Pinas at saka may Pateros, no? At may nagko-comment doon minsan doon sa comment, may nagpi-PM na taga saan. Hindi po to binta mga ka-agri. Alagaan ko to hanggang mangitlog, no? Ipaitlogin to ang purpose natin dito, no? Yan. Ako mga ka-agri, masaya ako na kahit wala pa tayong gaanong experience, hindi tayo gaanong namatayan ng ating mga ducklings, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon, no, na sa mga guidance and knowledge, no, sa pag-alaga ng ating mga ducklings, ating mga itik, no. Yan. Sana hindi dadami yung mamamatay, no. Hindi naman talaga may iwasan yan mga ka-agri na may mamatay talaga sa mga ducklings natin, no. Depende yan sa pag-handle natin, no. Pero yun sa akin mga ka-agri, may namatay ako ng konti, hindi umabot ng 10, no, yung maliit sila sa 400 pieces nila. Ayun, malaking na yun sa akin, achievement, no. Hindi sila gaanong namatayan. Pag ganito kasi mga ka-agri, advice ko lang din base din sa aking na research, no. Tulad ng ganitong panahon mga ka-agri, walang init, no. Yung makulimlim lang yung lugar, maganda na yung ilaw nila palagi para may nagbibigay ng init sa kanila, no. Ito kasing edad mga ka-agri hanggang mga 2 buwan o 1 buwan kalahati, no. Kailangan nila yan ng init, no. Yan yung replacement dapat sa inahin na binibigay ng inahin sa kanila. Ang replacement na ginawa natin ay yung ilaw, no, para hindi sila ganong ginawin. Kasi pag ginawin yan sila mga ka-agri ay possible na hindi sila mabilis lumaki at possible na mamamatay sila, no. Mas maganda mga ka-agri, ang advisable talaga sa ating ilaw talaga is mula nung sisiw, no, lalo na pag sisiw ay 1 watts per bird, no, per ducklings, no. Kung meron kang 300 na mga ka-agri, 300 na itik, kailangan mayroon kang 300 watts na ilaw, no, kabuuan na lahat. Ayan lang update ko mga ka-agri sa ating alagang itik ngayon, no. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri and hope may natutunan kayo at may na-share ko lang din yung kaalaman ko, no. And maraming salamat sa inyo mga ka-agri. Patuloy lang tayo sa ating mga pag-aalaga, no. Huwag tayong matakot magtanong, huwag tayong matakot magsubok, no. I-try natin mga ka-agri yung the best din natin pag may alaga tayo, no, kasi yung alaga natin mga ka-agri may puso at may utak din yan sila. Nangangailangan ng kalinga, pagmamahal para maalagaan natin sila, no. Iparamdam din natin sa kanila na mahal natin yung alaga natin, kasi babalik din yan mga ka-agri. Bibigyan din tayo ng pagmamahal ng ating itik, no, doon sa pagmangitlog na sila, pagmamahal, income, no. Yan, no, ibibigay natin yung best natin mga ka-agri kung ano yung tama, no. Dito tulad sa akin, backyard lang, no. Maraming salamat din kay Dad Mike sa nag-sponsor nito. Maraming salamat, yun, nagpahiram, tumulong, no. Maraming salamat talaga sa iyo Dad Mike. Sana pagpalain ka pa, no, ng Panginoon, no, na marami ka pang matulungang tao, no. Yan mga ka-agri, no. Hanggang dito lang aking video and hope subaybayan yung aking journey dito mga ka-agri. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-agri and God bless sa inyong lahat and bye bye, happy farming.